Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at ating pakinggan ang homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nagsisimba sa kanilang mga tahanan via online, at sa mga nasa abroad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Ito na po ang huling linggo sa karaniwang panahon. At tayo ay papasok na sa bagong taon ng liturhiya ng simbahan. Mangyayari yan sa darating na linggo. At magsisimula na ang panahon ng Adbyento. Sabihin nyo nga po, Adbyento. Isang napakagandang aral mula sa ating ebanghelyo ang tinuturo sa atin sa araw na ito. At ginamit ni Jesus ang kwento ng isang balo na dukhang-dukhang nagbigay ng kanyang buong ikabubuhay. Kung sensitibo lamang tayo, ito po ang mensahe na gustong ituro sa atin ni Jesus. At magandang pagnilayan natin ngayong papasok tayo sa panahon ng Adbyento o panahon ng pag-iintay at paghahanda. Ang aral na nais ituro, ang pagbibigay ng buo. Sabihin nyo nga po, buo. Isa pa. Yan. Tayo po ay papasok na sa panahon ng pagbibigayan, panahon ng Kapaskuhan. Ngunit, bago ang Pasko, ang Adbyento ay panahon ng paghihintay na may paghahanda. Ibig sabihin, bago dumating ang panahon ng pagbibigay, tayo dapat ay naghahanda. Mga ninong, mga ninang, handa na ba? Hello. Handa na magtago? Ayun. Father, handa na kami. Handa na kaming magtago. Kaya walang naibibigay kasi hindi handa. Hindi pinaghandaan. Makapagbibigay lang ang tao kapag siya ay naghanda. 'Di ba? Pag birthday mo, naghahanda ka. Kaya ka nakakapagbigay ng pagkain sa kapitbahay. Uso pa po ba dito yon? Yung pahihiramin mo ng Tupperware na may lamang spaghetti? Uso pa dito yon? Tapos wala nang balikan? Di ba ganon? Kaya ka nakakapagbigay kasi ikaw ay naghanda. Kaya tayo ay may Pasko dahil may isang taong nagbigay. Hindi ng kanyang buong ikabubuhay, kundi ng kanyang buong buhay. Sino yon? Teka muna. Pasko muna. Bakit nagkapasko?
may nagbigay ng kanyang buong buhay. Ang ating mahal na ina. Yung pag-oo niya, ibinigay niya sa Diyos. Kung hindi dahil sa oo, wala tayong Jesus. Yung kanyang buong oo, hindi lang ang kanyang ikabubuhay, kundi buong buhay ang kanyang ibinigay. Walang pagsisisi, buong oo na hindi nagdalawang isip kahit hindi niya lubos alam kung ano ang mangyayari. Hindi ba ang mahal na ina, sa kanya nagsimula ang lahat? Buo yung kanyang pag-oo. Pag sinabi niyang oo, oo, buo. Samantala, isa pang tao ang nagbigay ng kanyang buhay, buong buhay, sa katauhan ni San Jose. Di ba? Isipin mo, aakuin ang pagiging ama sa isang tao na hindi naman niya anak. Yung ikaw yung magtataguyod, ikaw ang magpapalaki, at ikaw ang tatayong ama. Aba, mahirap maging magulang. Pero mas mahirap kung hindi mo dugo. Kung hindi sa'yo. Kaya bilib ako dun sa mga nag-aampon, kasi meron silang pusong buo. Madali magmahal pag galing sa'yo. Pag nagmula sa'yo, kapag kadugo mo. Pero pag hindi galing sa'yo, maibibigay mo ba ng buo? Si San Jose, kahit iba ang kanyang plano, ibinigay niya ng buo ang kanyang sarili para tuparin ang plano ng Diyos. Di ba anong plano niya? Hiwalayan si Maria. Pero nung sinabi sa kanya ng anghel na Panginoon, huwag kang matakot, Jose. Binigay niya ng buo, hindi lang ang kabuhayan, kundi buong buhay. Higit sa lahat, isang tao ang nagbigay rin ng buong buhay para sa katubusan ng lahat. At yan ay walang iba kundi si Jesus. Buong buhay hanggang huling hininga. Ito ang hamon sa atin, katulad ng balo ni Maria, Jose, at Jesus, ang magbigay ng buo. Kung minsan, ang mga oo o yung mga ino-oohan natin, hindi buo, umoo ka na magbabayad ng buo. Nung dumating ang sweldo, nasan ka? Ano sabihin mo, Mare, pwede bang kalahati na lang muna? Oh, di ba? Umoo ka nung nagpaplano ang barkada, tapos nung nandyan na, biglang babawi. Sabi mo, magda-diet ka. Oh, anong nangyari? Father, cheat day ngayon. Oh, may cheat day ka pa. No? Hindi buo. At kahit ang pagtupad sa plano ng Diyos, sinabi mo, magbabago ka na, pero sa huli, bumalik ka pa rin sa dating gawi. Huwag na tayong lumayo. Maging sa pag-ibig, ano ang payo ng marami? Magtira ka sa iyong sarili. Ganun ba yon? Ang pag-ibig ba parang monay, nahahati? Ha? Kalahati lang ibigay mo. Magtira ka sa sarili mo. Ganun ba ang pag-ibig? Ang pag-ibig dapat buo. Pag binigay mo sa iba, buo. Pag binigay mo sa sarili mo, buo. Hindi pwedeng hinahati. Father, masakit umibig ganun talagang pag-ibig. Buo. Dahil ang puso, kahit kailan, hindi hinahati. You can never be half-hearted in love. Ang pag-ibig, hindi hinahati. At higit sa lahat, hindi tinitingi. Buo. Sadyang hamon ang magbigay ng buo. Dahil madalas, iniisip natin kung ano ang matitira sa atin. Mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay paghahanda sa pagbibigay ng buo.
Kaya tayo may Pasko ay dahil may banal na mag-anak na nagbigay ng buo. Hindi lang ng buong ikabubuhay gaya ng balo, kundi higit sa lahat ng kanilang buong buhay. Amen? Amen.